Today mag-unbox tayo ng GameSir Nova 2 Lite. So this one costs around 1,000 pesos lang and compatible siya sa multi-platforms like PC, Steam, Android, iOS, compatible yun lahat dito. So this costs around 1,000 pesos. Leave ko na yung link sa yellow basket dito sa lower left kung interested kayo. So ano yung content sa loob? Actually nilabas ko na. So dito sa loob ng box, meron tayong manual and yung cable for charging. So meron tayong Type-C dito. The controller itself, meron pa siyang case. Mapapansin mo, akala ko nung una, bakit wala akong mapindot, no? Yung pala nasa case pa pala siya. So pag binuksan natin to, dito mo makikita yung mismong case o yung mismong controller. So napaka-pogi nyo. It's a black-orange, no? Yun yung color niya. So una kong mapapansin is meron tayong half trigger dito for settings, no? Kung gusto mo full or half trigger sa R2, L2. So this is very helpful sa mga FPS games, like usually gusto mo half trigger lang yung firing trigger mo. Meron din tayong trigger dito sa baba. So meron tayong extra, like ano ba tawag dito, R3, L3. So pwede mo ata siya i-customize. Sarap naman, it's a different kind of D-pad. Para siyang similar sa Steam controller if I'm not mistaken. So ito yung tunog niya. Iba siya, no, compared sa PS5 na controller. Dalawang drift-proof na joystick. Ano ba ibig sabihin ng drift proof? Alam niyo yung mga, usually na-experience ko to sa Nintendo Switch 1 na controller kung saan, you know, nasa gitna naman yung joystick pero gumagalaw yung character ko. Nag-drift siya to the right or to the left. So, these two joysticks, it's drift proof. So, what's nice about this is yung compatibility niya. So, like I said earlier, pwede siya sa computer, Android, iOS, sa Steam, and also, meron siyang 3 different ways of connecting this to the platform. So, pwede siya via Bluetooth, pwede siya via USB Type-C, wired, or kung gusto mo, pwede mo siya ikabit sa computer mo via USB. So, provided na yan para mas less yung latency mo. Usually, nakikita natin to sa keyboard, mouse, no? Kung gusto mo, wala masyadong latency katulad sa mga Bluetooth, no? So, pwede mo to gamitin. So, meron tayong 4 pins dito. This is for charging. So, kung meron kang charging station for controllers, compatible din yan dito. So, sa harap naman, meron tayong mga different buttons pa. Meron tayong parang M dito for probably menu. Meron tayong pang record button dito kasi meron tayong circle dito. Meron tayong 2 windows dito for switching windows, I guess, sa mga Android, iOS. And meron tayong dito 3 lines dito. This is, I think, for more settings. I'm not entirely sure. Sa gitna is yung logo ng GameSir. And this one button sa gitna is for power on and off. As you can see here, nagbe-blink na siya. Ibig sabihin, naka-on na siya. So again, this is only for 1,000 pesos. I-leave ko yung link sa yellow basket dito sa lower left. Interested ka? And if you have any more questions, leave nyo lang sa comments sa baba.